Isang pagpalang hapon sa ating lahat mga kapanalig. Ako po inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. You know, Happy New Year kapanalig, and Happy New Year sa aking partner, no? Happy New Year din sa iyo, Pare Koy, at sa ating mga kapanalig na nakikinig sa kanilang mga talapihitan. Magandang hapon po, at kamusta naman po kayo ngayon? Kayo po ba ay nakapag-stretch na? Dahil kakatapos lamang ng kanilang mga siesta, Pare Koy. Sa ating ngayon kapanalig ay nakikinig sa Radyo Veritas 846 sa programang Kapanalig R. At sana wag muna tayong sumimangot to. Smile na po. Kasi ngayong hapon na to ay kami po ang inyong mga kasama, at sana po kami po ay makatulong kahit sa isang oras lamang po ay makalimutan nyo ang mga problemang dinadala. Hindi man po namin kayo mapautang, pero kasama nyo po kami sa inyong tahanan ngayong hapon. Oo. At sisiguraduhin namin sa abot ng aming makakaya na kayo po ay libangin. Oo. At eto na nga, Ate Camille, kamusta naman ang iyong New Year? Eto naman, Pare Koy. Okay naman. Medyo mahaba nga ang aking naging break sa ating programa. Pero andito na ako. Tayo ay babawi sa ating mga kapanalig. Pero bago yan, Pare Koy, ayan, maya-maya ay makikilala na natin ang ating guest ngayong hapon, pero simulan po muna natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Luke chapter 4 verse 8. Jesus answered him, "It is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only." Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At opisyal na bubukas ang ating programa, at mga kapanalig, sa pagbabalik po ng ating programa, makikilala na po natin ang ating espesyal na panauhin. Kapanalig Hour. At kami po ay nagbabalik, mga kapanalig. Kamusta naman po ang inyong hapon? At syempre ang ating kasama ngayon sa ating studio, si Pare Koy. Kamusta naman? Okay naman ako, at okay na okay. Dahil ako po ay masaya ngayon, kapanalig, dahil meron akong kasama ngayong hapon, ngayong Sabado. Uy, Ate Camille, na-miss kita. Ako din, na-miss ko ang ating programa. At syempre, na-miss din kita, Pare Koy, dahil nung mga nakaraang episode natin ay talaga namang ramdam ko ang pagiging independent mo, no? Grabe, ang hirap pala maging independent, no, kapanalig. Pero okay lang yan. Pero andito na po kami ngayong hapon, at sa lahat po ng mga nakatutok sa ating sa inyong mga talapihitan, no? Magandang hapon po, at lakasan na po ang inyong mga radyo para at least marinig ng inyong kapitbahay. Uy, nakikinig din po pala siya, no, sa Radyo Veritas. Tama. At Pare Koy, syempre hindi mawawala ang ating ang ating per episode na ano nga ba ang iyong merienda? Yes. Ang merienda ko ngayon ay turon, at may kasamang panulak na milkshake. Wow! Hindi ko sana yung brand, pero milkshake. Mango shake ba yan? Mango shake, yes. Masarap yung mango shake tapos to. Sige, sa akin siguro soft soft diet. Sa akin lugaw. Ay, lugaw. Kasi 'di ba medyo malamig-lamig kasi ngayon. Pwede namang goto, pwede naman. Kasi iba-iba 'yun, 'di ba? Aros caldo. Oo, 'yun. Pero kamusta naman ang iyong ang New Year? Meron ka bang New Year's resolution? Kasi yan yung mga uso pagpasok ng taon. Ikaw meron ba? Siguro sa akin, continue to be a blessing. Continue to be a blessing. Kasi ikaw ba? Naman, ang kapatid ko naman, tinanong ko kasi ng ganyan. Sabi niya, ang New Year's resolution niya daw, mag-diet. Alam mo, Pare ko, yan ang aking New Year's resolution sa mga nakaraang taon. Pero parang nanawa na ako. Paras kayo kasi kinabukasan, pagbukas ko ng ref, wala na yung Graham. Kinain na ng kapatid ko. Ikaw, kapanalig, ano po ba ang iyong New Year's resolution? Sana matupad, no, ngayong 20. Kasi
kadalasan na ng mga kapanalig natin ay inuumpisahan talaga ang bagong taon para At saka, magawa at ma-accomplish. samahan natin yan ng pagdadasal para mas lalo nating ma-achieve. Anyway, Speaking of pagdarasan, maganda po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kapanalig, dahil ang topic po natin, panalangin at pag-asa. Anyway, gusto ko lang po sabihin sa iyo, Ate Camille, last Saturday po nakasama po natin si Brother Job from Quiapo Church. Nagkaroon tayo ng kwentong ayan na. At syempre, at sa mga kapanalig po na hindi nakatutok dahil medyo busy last Saturday, mapanood niyo po ang episode na yan sa ating YouTube channel, Kapanalig Community. At ito na nga, pare ko, mukhang ready na ang ating kakwentuhan ngayong hapon. Ipakilala na po natin siya. Balita ko, ang ating guest ngayong hapon, isang certified kapanalig, Legion of Mary member, and charismatic community member. Isa rin po siyang, ito pare ko at mga kapanalig, stroke survivor. At from isang parish nga siya, Ate Camille. Ito, muntik mo nang hindi mabasa, no? Ayan. Ito. From Holy Eucharist Parish, Munwak, Parañaque, welcome na po natin si Sister Marilu Ramos. Hi, Sister Marilu, live by Zoom. Hello po, magandang hapon po, sister. Hello. Ay, hindi. Nakamute pa si Sister, do. Oo. Baka napapansin na ako panalig, medyo nahihirapan ako magsalita. Nakagat ko kasi hindi la ako nakaraan, so Oo. nalingsing ako. Sabi nila, di ba may, pag ganyan, may nakakaalala sa'yo. Sabi ko araw ng Sabado. Islam. Oo. Ayan. Hello, sister. Narinig niyo po ba kami? Opo, yes, sister. Ayan. Isang hi naman po dyan, Sister Marilo, sa ating mga kapanalig na nakatutok po ngayon sa ating programa. Magandang Happy New Year po sa lahat ng kapanalig. Happy New Year din po sa inyo. Sister Marilu po ba or Malu? Ano po ba ang gusto po ninyo? Malu na lang. Okay, Sister Malu. Baka po may gusto po muna kayong batiin bago tayo mag-umpisa. Gusto ko pong batiin si Father Anton na aming spiritual director. Kasi member din po ako ng Servium Charismatic Community. Si Father Anton na aming spiritual director. Father Anton, Happy New Year po. And congratulations sa atin. Number 3 na tayo. Yes, amen. Kamusta naman po, Sister Malu, sa ang iyong 2024? Ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa buhay? Ano po ba ang inyong mga activity? Ngayon po, actually active ako sa Legion of Mary. Saka meron akong community sa more on nakafocus ako sa Divine Will Senacle na-invite ako ng President ng Legion of Mary. So every Monday we have a Divine Will Senacle which is being done only via Zoom. Sometimes nag-meet kami face-to-face once a month. Okay. Kayo po ay hindi naman po gaanong busy, no, Sister Malu? Actually kasi for 13 years na ako may sakit pero talagang survivor ako ng stroke kasi ako. So I had my brain surgery for 13 years, hindi na ako nakakalakad. Hindi ako talagang mobile. So, meron akong caregiver for 13 years. Medyo mahirap, pero alam ba, malaki talagang naitulong sa akin ng Radio Veritas kasi marami nagawa sa akin ng Radio Veritas na-inspire ako talagang lumaban with my as I battle with my sickness for 13 years. Especially our mass every day na imagine if you are in the wheelchair. Tas ako kasi before ako nagkasakit, kasi ko yung talagang yung nagsisimba ako every day. So ngayon parang gusto ko pa rin, in fact ngayon talagang every Sunday I made it a point na ako na I want to receive our Lord sacramentally kasi nasanay nga ako, pero thankful pa rin ako na meron tayo yung healing mas natin every Sunday sa Radio Veritas na nakintulong to sa akin. So hindi ko yan talaga minimiss twice a day. Even yung midnight mas natin sa gabi, hinihintay ko pa yun kasi yung hope ko talaga na yung through the prayers that I'm sending every day, alam ko sasagutin ni Lord yun kasi I'm full of hope and yun ang pwede kong gawin ngayon, yung magtiwala kay Lord na gagaling ako kasi yun yung desire ko kasi gusto ko pa rin siyang pagsilbihan kasi sabi ko nga sa kanya, gusto ko ulit I want to dance for Him again. Hindi ko kasi naigagalaw yung kamay ko, so parang
naisip ko ngayon gusto ko sanang maigalaw ko ulit yung kamay ko kasi alam niyo naman sa charismatic, di ba yung we dance for the Lord, we lift our hands. So, ngayon hindi ko na nagagawain, pero yan ang sinasabi ko kay Lord na sana magawa ko to ilot. Kaya parang ako everyday ang prayer ko, every morning as I woke up, nagsasend na ako agad ng prayer request ko sa Kapanali community to be included in the daily mass. Tapos sa gabi, hinihintay ko yung ating Healing Touch program. Pag nag-send na ako ng prayer request, saka minsan hinihintay ko yun, na-inspire ako doon imagine, yung ang laking bagay yung everyday yung naririnig mo yung salita ng Diyos at saka yung homily. So, nakaka-inspire yan sa akin. So, yung sa Kapanalig talagang ang laki nagawa sa akin ng Radio Veritas. So, ito naman, Sister Malu, paano po kayo naging isang Kapanalig member po? Meron akong kasamaan sa isang charismatic community na parang na-invite din siya yata magbigay ng talk. So sabi niya sa akin, narinig mo ba ako kagabi? Sabi niya kasi she was interviewed daw. So sabi niya makinig ka, sabi niya kasi sinasabi ko sa kanya na medyo nalulungkot na ako. So sabi niya sa akin na makinig ka sa Radio Veritas para hindi ka malungkot. So since then, na ako, talagang naging dedicated na ako actually parang alam niya yan talaga naging yung parang yung orasan ko sa radio, yung 24 hours ako naka-tune in sa Radio Veritas, yung pag 7 o'clock yung kinanaging, tapos pag 8 o'clock yan gigising na ako for my morning prayer, pag yun kay Angelique Lasso na. So yun, di ba very inspiring na at saka yung pinapakinggan ko muna yung reflection, yung homily nila Angelique Lasso sa yung daily gospel natin. So it helps me talaga kasi hindi kasi ako kasi since na-stroke ako, medyo hirap na rin ako magbasa. So parang mas more on audio ako ngayon. So yun, parang ang laki ng natulong sa akin ng Radio Veritas talaga yung sa salita ng Diyos, yung talagang yung salita ng Diyos na ko everyday. So, na-apply ko yan. Tulad ngayon, yung mga gospel natin, puro healing. So, nakaka-inspire, hindi ba, na parang you are looking forward na gagaling ka kasi na-inspire ako kasi imagine kung inisip ko nga, nung time nga na nag-shutdown ng talagang very sa akin, very sad na talagang looking forward na mag-resume ang program kasi ilang days na wala tayo. Medyo nalungkot ako kasi walang mask. Hindi naman ako talaga, kasi parang dependent ako sa caregiver. Actually kasi ang buhay ko kasi, I'm so dependent, I can take a bath, pwede naman ako, naglalakad naman ako sa rugno, kaya lang nakakina ako, pero iba pa rin yung pero hindi ako nakakabihis. So, malaking talaga yung na-stroke ako kasi actually na-stroke ako, I was only 52 years old. I was very young then, tapos ang kasi imagine dati, you are driving, you are managing your own business. But I'm very thankful kasi miracle daw yung pagkakano ko. Imagine, ang aking blood pressure is 250/200. And looking back, iniisip ko na lang na yung journey ko since I got sick. Iniisip ko na talaga napakabait ng Diyos kasi siguro yun lang talaga yung yun lang yung ko may bibigay ko siguro sa message nyo na if you are with the Lord, di ba? If you are with God, you can be against yun, diba? So parang alam ko tinulungan talaga ako ni Lord para ma-survive ko yung stroke ko, lalo na si Mama Mary. So parang alam ko sa lahat ng success ko nandiyan siya, hindi niya talaga kami. In fact, yung asawa ko na-stroke din, so I was able to take care of him. Ang dami kong pinagdaan yung journey ko talaga, pero ngayon as I look back, ang iniisip ko parang ang dami ko kasi ang Radio Veritas na nagawa sa akin, lalo na yung Marian devotion ko nag-deepen because of Radio Veritas. So, yun lang po, sister. Yun na, nakakatawa si Sister Malu kasi alam mo yung pagbabahagi niya ng kanyang kwento talagang detalyado. Mararamdaman mo na alam mo yun na kahit sa punong-puno na siya ng pagsubok sa buhay hindi siya nawala ng pag-asa na patuloy na pagalingin, di ba? Pagalingin ni Lord at bigyan pa siya ng malakas sa pangatawan para alam mo yung magbigay makapag-serve pa. Yes, para sa sa simbahan at sa kanyang community. Ay mga kapanalig, no, bago po tayo magtuloy-tuloy na kilalanin si Sister Malu sa ating programang ito, tayo po ay magbabalik. Kapanalig Hour. At kami po ay nagbabalik mga kapanalig. Magandang hapon po sa mga nakatutok sa ating Facebook page na DZRV846 at Kapanalig Community.
At magandang hapon din po no, sa ating mga kapanalig na nakatutok po sa ating Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa ating YouTube channel na nakatutok po sa ating YouTube channel. Magandang hapon mga kapanalig. Nako kapanalig do, maganda po ang ating pag-uusapan sa mga bagong bukas pa lang po ng inyong mga talapihitan, mga social media. Ang pag-uusapan po natin o pinag-uusapan po natin ngayon ay panalangin at pag-asa. At live po ang ating guest ngayon via Zoom, si Sister Malu Ramos. Pero bago po yan, bago po natin balikan si Sister Malu, ang tawag dito, Camille, kamusta ba ang iyong pagiging member ng Kapanalig Community? Siyempre bilang isang member ng Kapanalig Community and at the same time nag-work dito sa Radyo Veritas, is talagang mas nagiging close talaga yung relation mo in terms of faith. Yes. Kasi syempre mas malapit ka dun sa mas malapit ka sa mga kumbaga sa mga kapanalig, 'di ba, sa mga nila, sa mga events kumbaga. Totoo 'yun, no. Alam mo kung bakit ko siya natanong ng Ate Camille, no? Kasi bakit nga ba? Nais ko lang pong imbitahan ng ating mga kapanalig na maging miyembro po ng ating Kapanalig Community. Actually, gulat na gulat sa Ate Camille. Nagulat ako dun, sa tanong ko. Sorry na, Ma'am Apple, ha? Hindi namin napag-usapan off. Kahit ako nagulat lang din ako. Kasi mga kapanalig, kayo po ay aming iniimbitahan na maging miyembro po ng ating Kapanalig Community dito po sa Radyo Veritas 846. Naku po, napakasaya po rito na maging miyembro. Tama yan, pare ko. Tapos mga kapanalig, pag kayo po ay naging member po ng Kapanalig Community, meron po tayong mga iba't ibang activities po dito. Kaya naman kung ikaw po ay nakikinig ngayon at may hawak na cellphone, ito po ang tamang paraan para po maging miyembro ng ating Kapanalig Community. Mag-text lamang po ng Yes Kapanalig. Thank you po sa ating tech, Sir Edgar. I-text lamang po ang Yes Kapanalig, full name, postal address. Ano pa ba, Ate Camille? Ang inyo pong birthday, ang inyo pong civil status, parokya kung saan po kayo nagsisimba, at ang inyo pong contact numbers, at isend lamang po yan sa mga sumusunod na numero. Text lamang po sa kung kayo po ay gumagamit ng Smart Network 0998-588-3660 sa Globe Network naman. Ayan, para naman sa mga Globe and TM subscribers, 0917-621-1902. Ayan na kapanalig, text na po kayo at maging miyembro na po ng ating Kapanalig Community. Ayan, ako po ay napapatawa, ngumingi-tingi. Kasi nabigla talaga si Ate Camille sa ating katanungan. Pero sa totoo lang, pare ko yan, dahil bilang isang member, lalo na ating mga kapanalig na nakikinig dyan na talaga namang aktibo, lalong-lalo na sa Kapanalig Day, talaga namang mawi-witness mo na na fulfilling yung pagiging isang kapanalig member dahil bukod sa na nurture yung kanilang spiritual learnings, 'di ba? Nakakakita din sila o nakakahanap din sila ng mga bagong kaibigan. So akala kasi yung iba na porket sa ganitong edad na hindi na magkakaroon ng bagong mga kaibigan, pwedeng maging kausap, no? Pero ibang level naman ng friendship po ito dito sa Kapanalig Community. Tama. Ayan, pare ko, balikan na natin si Sister Malu Ramos. Sister, kamusta po kayo? Okay pa po ba kayo, sister? Hindi po ba kayo naiinip, Sister Malu? Nako, Sister Malu, marami pa po akong itatanong po sa inyo, no? Nabanggit niyo po kanina na kayo po ay nakikinig ng ating mga programa dito sa Radyo Veritas, no? Ano po ang naitulong sa inyo ng Radyo Veritas Kapanalig Church Media Community sa iyong personal na buhay? Marami na itulong sa akin, lalo na yung alam mo yung life of the saint. Actually, yung iba tayo pag merong yung face of ganito. Actually, yung mga Marian feast nga lang kasi dati. Alam nyo kasi dati, masyado akong focus sa business ko. Kasi ang business namin, so we have a printing press business. So ako yung nagmamanage. And I'm so thankful. And talagang sobra naman akong binless ni Lord na in return, talagang gusto ko talaga siyang pagsilbin kasi sobra naman yung binless. Actually, before ako na-stroke, natapos na rin yung aking mga anak. So, 4 yung ko, all of them are professional na. So, eto kaya patuloy pa rin ang pasasalamat ko sa Panginoon ka everyday talaga through the Eucharist kasi hindi ba yung highest form of worship natin, yung highest form of prayer is the Eucharist. So, yun talaga. So, everyday talaga I made it a point to attend the Mass even before I got sick. So yun lang. So, yun talaga at saka yung ang gusto ko sa natin, sa program natin, yung everyday meron tayo yung parang yung Word of God na meron tayong reflection daily, yung
yung sa kay Angelic Lasso, yung nagbibigay agad ng reflection, yung kung sino yung priest na naka-assign. So, inaabangan ko yan every morning. At ang laking bagay na apply ko sa buhay. At saka nakaka-inspire talaga. Ito, Sister, nabanggit po ninyo kanina na kayo po ay talaga namang marami ng napagdaan ng pagsubok sa buhay. Bilang isang Katoliko po at miyembro ng Legion of Mary, ano po ang inyong mga natutunan para sa inyong panalangin at pag-asa ay para po lalong tumatag? Magandang question yan, Ate Camille. Ako sa akin, kasi dati na akong legit, pero sabi ko nga parang blessing in disguise nang kasi we lost our house nung nagkasakit ako. So, nag-move kami dito sa Moonwalk, and it so happened pag-move ko dito sa Moonwalk, pero hindi nag-invite sa akin na legionary. So that time talaga nandiyan talaga nag-deepen yung yung aking pagiging member as legionary. So I was asked na mag-catechise. So actually before nagbibigay ako ng catechism every day sa mga bata, so ages 8 to 10. So chine-check ko yung mga bata ko, nakapag first communion na sila, tinuturoan ko. Ngayon, nagtuturo ako ng rosary sa mga bata. So, una ko munang chine-check ko, nakapag first communion. Yung mga sacrament ko na-receive. Tapos yung mga parents kung kinasal. So, parang, I'm trying to work it out na ma-receive ng mga bata at saka ng family yung mga sacrament na ba. Na hindi ba kasi minsan ang dami nagsasama ngayon na hindi pa sila kinakasal. So, yun muna yung mga priority ko ngayon as a member of the Legion of Mary. So, yung sa mga batang tinuturoan ko, actually ngayon marami pang hindi nag-first communion. So, I'm trying to work it out na mabigyan ko ng first communion yung mga bata. Yung iba nga hindi pa nababaptize kasi hindi pa nila makuha yung kanilang mga birth certificate. So nakikipag-coordinate lang ako sa namin, sa church namin, para at least matulungan ko rin yung mga, kasi minsan yung mga magulang busy rin. So, hindi nila minsan naiintindihan yung importansya ng ating sakramento. So, yun yung aking parang role as a Legion of Mary na. Pero sister, ang tawag po ito, sa pagiging member po ng Legion of Mary, gaano na po kayo katagal dito sa community na to? Since, actually before I got married, legionary na kami ng husband ko na kaya lang tapos naputol yan. So, nung kinasal kami, naging active na kami sa charismatic. So, tapos ngayon, naging very active ako nung nag-move kami dito sa Paris ng Holy Eucharist. Talagang naging full-time legionary ako. So, that was mga siguro 2014, something like that. Matagal-tagal na rin po, sister, no? Tapos, we have a weekly meeting every Monday. So, yun. Tapos, pag every Sunday naman, meron akong catechism sa mga bata. Kasi, as a Legion of Mary, meron kaming as a member, meron kaming substantial. Nire-report namin every week kung anong ginagawa namin sa legionary every week. Okay. Kaya medyo kaya natanong ko ito, Sister Balu, no, kasi medyo connected tong tanong ko sa inyo dahil kayo po ay aktibo sa inyong parish, sa ministry po. Ano sa tingin mo, sister, ang dapat taglaying katangian ng isang tagapaglingkod ng Panginoon sa ating simbahan? Kailangan siguro yung ating tinuturo, yun ang ating pinapakita. So yun yung importante, di ba? So yung bang walk that talks, yung good example ba para may pakita natin, so yun importante. Saka yung dedication talaga in serving the Lord. No matter, kasi yung iba pag marami ng problema, hindi ba parang mas priority nila, mas masyado nakafocus sa problema nila. Ako actually, anak ko wheelchair ako, mahirap, dependent on a caregiver. Pero, pag meron kaming Life in the Spirit seminar, sinasabihan ako ng servantida namin na huwag ka nang pumunta sa vigil room. Pero, parang hindi ako contented na parang kulang yung pagsiserve mo kay Lord kung nagdadasal ka lang sa bahay. So, pumupunta pa rin ako sa venue para doon ako mag-vigil room at pupunta ako sa vigil room. Yun, parang, at least parang, yun talagang parang mapakita mo talaga yung 100% na pagsasilbi mo sa Panginoon. So parang yun lang and naman someday alam ko kasi parang actually parang before nakuha ko na reward ko kasi sobra naman bless ako sa buhay ko noon. So parang in advance ni Lord. So ngayon parang gusto ko lang talagang ibalik kay Lord ano man pa yung mga binigay niya sa akin blessing na and hopefully na someday alam ko naman na pagagalingin pa rin niya ako Kasi yun talaga yung heart deserve. And di ba sabi nga, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be open unto you. So yan, pinapanghawakan ko yung pangako ng Diyos. Kasi si Lord, alam ko hindi sinungaling. So,
ibibigyan ko naman ang pangako niya. Ibibigyan niya pagkakaloob natin as long as we trust Him. So yan lang, talagang maasa lang ako na pagagalingin pa ako ng Panginoon. At saka parang, just imagine, iniisip ko nga ang everyday, ang sabi ko nga kay Lord na sana kung just in case na since na-stroke na ako, sana wag naman niya alisin yung yung sense of speech. Kasi parang, how can I catechize kung hindi na ako makakapagsalita, di ba? So, yun ang At saka yung nagkaroon ako ng devotion actually yung 3 o'clock prayer natin sa Radio Veritas. Talagang, yan nga naging lumalim yung aking devotion sa Divine Mercy pag 3 o'clock. Talagang inihintay ko yung 3 o'clock na yan kasi imagine kung titingnan mo lang sa reels mo, siguro parang makakalimutan mo yung 3 o'clock prayer. Pero ito daily, hindi ko namimiss yung 3 o'clock prayer because of Radio Veritas. And I hope sana ang ganda po kasi ng pangako ng 3 o'clock prayer na imagine nagbubukas ang langit kapag 3 o'clock. So we can give all our prayer intention and I'm sure the Lord will listen to us. So yun ang aking kaya pag yung 3 o'clock talagang binibigay ko na kay Lord yung aking mga prayer request na healing, at saka pa yung mga iba kong kahilingan, at saka even conversion of sinners, inililive ko yan. Ayun lang kami. Ayan, maraming salamat po Sister Malu sa napakagandang sharing po sa ating mga kapanalig, At magtutuloy-tuloy po ang ating kwentuhan, huwag po kayong bibitaw. Kapanalig Hour. At muli po tayo nagbabalik sa ating programa, Kapanalig Hour. At ikaw pa rin po, Kapanalig, ay nakikinig sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At syempre, kami pa rin po ang inyong kasama, Pare Koy, at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Bago po natin balikan si Sister Malu, ang ating special guest po ngayong hapon sa ating programa. Naku, batiin po muna natin mga kapanalig ang ating mga kapanalig na nakatutok sa ating social media account. Batiin po muna natin si Brother Norberto Capulin. Ako, suking-suki talaga to si Brother Norberto. Sa lahat ng programa, lagi ko naririnig tong pangalan niya. At magandang hapon din po kay kapanalig Rosauro, si Dorifa Vega, yung magandang hapon kay Chub Mutu, kay Jocelyn Canyo, kay Miriam Castillo, Lilibet Conloy, si Sir Lilibet, Gita Lilibet, magandang hapon po, kay kapanalig Gloria Opinaldo, Marisa Ferrer. At batiin din natin ang ating mga kasamang coordinator po ngayong Saturday, si Brother Runiel Borja at si Sister Jessa Abrigo. At sa ating department head, ang ating head ng Kapanalig Community na always po nakatutok sa ating programa, si Ma'am Apple Anisal. Magandang hapon po. Magandang hapon. At syempre, Pare Koy, maganda at happy birthday sa mga kapanalig dati na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong araw. Yan, happy birthday mga kapanalig. Sana po bigyan po kayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Sana po maging masaya po kayo ngayong kaarawan ninyo kasi ang ating special day ay isa po, minsan lang po yung ginaganap. Kaya dapat maging happy. At huwag po ninyo kalimutang magsimba at magpasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay o edad na ipinagkaloob niya po sa inyong lahat. At bagong blessing na ibibigay sa inyo ngayong 2024. Salubugin natin ang 2024 na masaya at punong-puno ng biyaya ng buhay. And speaking of biyaya, Pare Koy, sa mga kapanalig natin, na nais magbahagi ng kanilang pledge of support para sa kapanalig community, paano nga ba sila makapagbibigay sa ating mga bank accounts? Ayan, kung kayo po ay nakatutok ngayon sa inyong mga screen, mga kapanalig, maaari nyo pong i-scan ang ating QR code at yan po ang ating GCash account. Ang account name ay Apple Anistrella at ang account number naman po sa mga nakatutok naman po sa inyong talapihitan, i-dictate ko po 0998-588-3660. Ulitin ko po, kapanalig, 0998-588-3660. Yan po ang ating GCash account sa mga may GCash account po dyan at mayroong gustong utusan po. Yan po ang ating account number. At ano naman po ang ating bank details, Ate Camille? Eto na, Pare Koy, para naman sa ating account name. Ito po ready na po ba ang inyong ballpen at papel? Ready na. Oo. Ito po, DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. At para sa ating BDO account,
00163 0011876. At sa ating Metro Bank savings account number 0763-076270-210. Sa ating BPI account 02133-25191. At sa ating PNB savings account number naman 105-910-013-091. At para sa ating Union Bank 004-8001-9393. Yan po ang ating mga bank details mga kapanalig. At kung kayo naman po at kung ikaw naman po kapanalig ay nais pong magpa-schedule ng ating Pledge on Wheels. Tama ka kapanalig dahil ang Radyo Veritas po ay nag-launch na po ng Pledge on Wheels. Na kung saan kami na po mismo ang pupunta po sa inyong mga tahanan para makikape. Hindi, biro lang. Para kunin po ang inyong pledge of support para sa ating foundation. Tama. No? Paano po ba makipag-coordinate? I-coordinate nyo lang po ang inyong mga kapanalig coordinator. Text lamang po sa 0998-588-3660 para kayo po ay ma-schedule dahil kada araw po ay may iba't ibang cities ang pinupuntahan po natin. Naka-scheduled. Kaya naman mag-text na po kapanalig na nang kami po ay magpapa-pledge on wheels. At ito, ito na nga pare ko, balikan na natin si Sister Malu Ramos, ano. Hello sister. Ito po ang aming isa pang katanungan po. Maaari niyo po bang ma-share po sa amin ang isa po sa pangyayari po sa inyong buhay na lalo pong nagpalago ng inyong pong pananampalataya sa Panginoon? I think siguro yung sakit ko, ito talaga lalo ang nagbigay sa akin. Naging very close ako kay Lord kasi wala naman ako talagang kakapitan kundi si Lord na lang eh. Diba? Sister, So, ano pong taon po kayo na stroke po? 2011 at age 52 lang. So, prior to that, I was driving. So, actually talagang kung wala ako kay Lord siguro that time, actually na kay Lord na ako kasi nakapag-Life in the Spirit seminar. Kung wala ako siguro palagi, may times I must admit talagang as a human, nade-depress din ako lalo na pag nawawalan ako ng caregiver. Pero, ang laking ang tulong talaga sa akin ng Radio Veritas kasi yung sa pakikinig ko lang everyday, minsan doon na lang nakikinig na lang ako everyday, talagang na-inspire ako sa mga yung sa pakikinig ko everyday sa Radio Veritas ng 24 hours, yan hindi lang yung talagang araw, 24 hours, hinihintay ko yung pati yung letter sender kasi alam nyo ba, pag napapakinggan yung letter sender, pinag-pray ko din yung nagpapadala ng sulat. So I pray more. Even yung mga humihingi ng tulong sa Caritas in Action, pinag-pray ko yan na makakuha sila ng tulong. So, everyday nadadagdagan yung parang ito yung mission ko na more on interceding for many people. Yung pinagdadasal ko sila. So, parang I have never prayed like this before kasi nga sobra akong busy sa business ko. Pag-gising ko pa lang sa umaga, sabi ko parang hindi na ako nakakapagdasal, hindi na ako nakakapagpasalam. Pero ngayon talagang ang pagising ko sa umaga, una ko nang ginagawa, nagdadasal na ako. Tapos hanggang hanggang 12 o'clock, hinihintay ko ng Angelus ng 12, tapos Mass na, tapos yung papakinggan ko na yung Caritas in Action kasi pinag-pray ko din yung mga humingi ng tulong dyan pag nagdadasal ako ng Divine Mercy ng Rosa, ng chaplet ng Divine sa Rosary. So, yun ang ko ngayon parang more on, siguro yan ang mission ko. Diba sabi nga, pag tayo, meron pa tayo, hindi pa ako kinuha ni Lord kasi meron pa siguro akong mission. In fact, parang sabi ko nga, when I lost my house, pag binabalikan ko yan, napakasakit. Although, iniisip ko na lang, okay lang na material lang naman yun kasi mga sasakyan, lahat nawala when you got sick. Maraming nawala eh. Pero pag tinitingnan ko naman kung anong meron ako ngayon, like, eto yung, alam niyo lalo na yung tumibay, yung lumalim yung aking kay Mama Mary, yung aking devotion. So, eto yung mga, wala man ako mapamana sa mga anak ko ng material na bagay, pero yung faith ba na na pwede kong ibigay sa kasi sinasabi ko na sa kanya, kunyari itong dumaan na piece ng Our Lady of Guadalupe na gusto ko magsimba sa, sabi ko nga bakit noon, I have a car, I'm driving, hindi man ako nakakapunta sa shrine na, pero dahil parang pag naririnig ko kasi sa Radio Ver, hindi ba meron tayong monthly devotion pag every 12, nag-a-attend ako ng mass niyan, so parang
na-encourage ako na talaga na magkaroon ng devotion sa Our Lady of Guadalupe. And yun talaga yung mga nitulong sa akin ng Radio Veritas, yung sa Our Lady of Lourdes, na dati hindi ko yan pinapansin. Pero ngayon, kasi very Marian kami ng husband ko, more on sa Our Lady of Manawag kami every year. Pero yung mga kunyari, Our Lady of Guadalupe, Fatima, hindi ko ngayon nga parang sabi ko, ang desire ko, kasi meron akong brother sa Madrid, sabi ng brother ko, sabi niya, kung pwede ka, sabi niya, punta tayo ng Fatima. So, yan lang inaano ko na, hindi ko kay Mama Mary na makapunta ako ng Portugal na bago niya ako kuno kaya sa Lourdes, para at least yung gusto ko ba, yung ba yung last na ano ko, at saka yung talagang parang ang desire ko na lang ngayon, di ba, since I'm parang matanda, actually I'm 65 na, although bata pa naman yan kasi meron na yung mother-in ako namatay 81, talagang very strong pa. So, iniisip ko with my age, from 52 na hindi na ako nakakalakad, napakahirap yan. Tapos, so I'm using diaper pag lumalabas ka, which is very inconvenient for me. Tapos, very additional expenses talaga para sa mga anak ko. Pero, thankful ako. Iniisip ko siguro yung daily masses ko, talagang binibless ako ni Lord niyan kasi yung business namin, tutuloyan pa rin nagpo-prosper. Tapos yung mga anak ko, sobra naman blessed. And ano pa bang hihilingin ko kay Lord? And ang inaano ko na lang ngayon is, hindi ko man sila mabigyan ng mga material maiwan, pero yung faith, yung ba, kasi parang isa, alam nyo ba, ang dami ko na doon sa will ko, marami ko sinabi na palagi ko sinasabi ko na yung sacrament of Eucharist is very important. Even sa mga kapatid ko, sinasabi ko na, eto, yung mga prayer na gagawin nyo everyday, yung chaplet of the Divine Mass is very important, yung 3 o'clock. Yung 3 o'clock prayer na yan, kundi dahil sa Radio Veritas, hindi rin ako siguro makakaroon ng devotion. Ngayon talagang because of Radio nag-deepen ng aking 3 o'clock prayer. And so, kaya talagang so thankful na naging kapanalig member ako. At saka in-introduce, kaya yung friend ko na yan, palagi ko siyang, yung soul news, palagi ko pinag-pray kasi if not because of her, hindi ko malalaman tong kapanalig community. So, she joined the Lord. Although I know she's with the Lord now and natapos na rin yung suffering niya. So, yun lang mga Ayan. Maraming salamat, Sister Malu. Nakakatuwa, no? Dahil ang laking tulong ng Radio Veritas sa ating mga kapanalig, lalo na sa ating mga kapanalig na nasa loob ng tahanan, hindi nakakalabas, no? Malaki talaga ang impluwensya ng Radio Veritas sa ating. Alam mo, natuwa ako, pare ko, at mga kapanalig dun sa sinabi ni Sister Malu na kahit wala man siyang maipamana na material na bagay sa kanyang mga anak, andun yung gift of faith. Yung kanyang na-share sa kanyang mga anak. Ayan, maraming salamat po, Sister Malu Ramos, sa inyo pong oras na ibinahagi po sa amin at sa ating mga kapanalig na nakikinig, ano? Maraming salamat din, Mang Camille, sa inyong, alam ko talagang malaki ang role niyo sa Radio Veritas, and lahat kayo pinag-pray ko every time, yung lahat ng staff ng Radio Veritas, every time na nagdadasal ako, sinasama ko kayo sa prayer ko. Thank you so much po, Sister. And sana po ay patuloy po kayo maging isang blessing po sa ating lahat. Sa ating community. Ipagdadasal din po namin ang inyong tuluyang pagaling po, Sister Malu, para at least mas malawak ko po ang inyong matulungan at matulungan sa community na sinasakupan niya. Sister Malu, maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo for this time na binigyan niyo sa akin opportunity. Alam ko na I hope na sana kahit paano meron ako na-inspire sa aking experience na i-share ngayong araw na to. And this is for the glory of God, hindi dito para sa akin. Kasi ang dapat dito mapapurihan ng Panginoon, hindi ba? Kasi siya naman kung bakit ako buhay ngayon, ang Diyos talaga ang may gawa nito, na meron siguro siyang pinapagawa pa sa akin. So, and gusto ko namang gawin ko anong gusto niya ipag-temis at sinasabi ko, Lord, na bigyan lang niya ako ng strength at saka yun nga sana talaga para at least magawa ko, kasi alam ko ang dami ko pang pwedeng gawin para sa kanya. Kung tulad niya, gusto ko mag-Black Rosary kasi bago kami lipat, gusto ko magkaroon ng Black Rosary. So since I'm in the wheelchair, parang ang hirap magbahay-bahay, pero yan ang hinihiling ko, na bigyan ako ng, alam niyo pa, how can I start it, kung paano ko yan ang aking next project ngayon, na makapag-Black Rosary. May handa ako, may lipat ko si Mama Mary sa bahay-bahay dito sa subdivision namin. Amen. Amen. Sister Malu, sana po lahat po ng mga
desire niyo po, lalo na po sa ating community, matupad po lahat. Yan. Salamat po. Ayan, maraming salamat kay Sister Malu Ramos at sa ating mga kapanalig na nakiisa o sinamahan kaming dalawa ni Pare Koy sa ating programang Kapanalig. Tapos na po ang ating programa. Kita-kits po next Saturday. Patingin ko lang si Jen si Jen Detera. Magandang hapon. At kami na po yung magpapaalam mga kapanalig. Bitin ng oras. Oo. At eto na nga, Sister Malu, maraming salamat sa ating mga kapatid na nakatutok po ngayon. Kami po magpapaalam na anumang pagsubok ang kinahaharap mo. Hinga lang ng malalim at sabihin, every gising is a blessing. Sumainyo ang katotohanan.